Sabi ko, bakit? Lumabas sila ni Maylene. Batay kay Bong yan. Ang naunang nasa labas ni Maylene. Okay? Dadalo yata. Okay. lumabas Naninigarilyo. din siya. O sige, naninigarilyo. Naiinitan siya. Opo, so lumabas siya doon. Bigla na lang daw po, lumapit si Maylene at niyakap siya. Hindi nga daw niya niyakap. Bigla na lang daw pong yumakap. Hindi naman daw niya, parang hindi na lang ispinita kasi nga, nagulat kasi siya eh, wala siya niyakap eh. Tapos Well, hindi ko yung pinag-usapan. sa punto na yan, no, mga kabisnes naming minamahal, Ate Clarissa, batay kay Bong, niyakap siya ni Maylene, nagulat siya. Pero kailangan pa rin natin dito malaman yung side ni Maylene. Kuya Bong, Oh. nag-chat ngayon si Ate Clarissa. Sabi niya, tinatanong niya kung pumasok ka na. Sabi ko, nandito ka na dumating. At tanong niya, kung pwede daw ba siya mag-call. Ayaw ko munang makausap muna eh. Bakit? Hindi muna. Susunod na lang. Bakit naman? Susunod na lang. Wala naman. Ano sasabihin ko sa kanya? Sabi ko susunod na lang kausapin. Susunod na lang. Susunod ko na siya kakausapin. Susunod na lang. May nagawa ka bang Wala. kasalanan? Wala naman. Wala naman te. Wala naman. Bakit ganun? Ano nangyayari? Sabi ka sa akin. Wala naman. Nagkaroon ba kayo ng tampuhan? Wala naman. Wala naman. Eh, ba't bigla-bigla yata ang ayaw mo siya makausap? Ayaw ko munang kausapin muna eh. Uli, at may ano kanya, mayroong kang tampo sa kanya. Wala naman. Yung totoo. Wala naman. Wala naman. Hindi naman magtatampo. Hindi naman. Tapos ayun, ano, sabi niya, morning ma, pumasok na po sa phone. Sabi ko. Sabi niya, kung ganyan ako mag-usap. Ayaw ko muna. Ayun na sabi ko sa kanya. Huwag muna. Okay. Wala naman. Ay, hindi muna nga eh. Hindi muna. Susunod na lang. Sigurado ko, nasend ko na to. Oh, sige muna. Ayan, kayo po, nasend ko na. Ayos lang yan. Ayun, sabi ko. Sabi niya, wala, ayaw niya muna daw makipag-usap sa iyo sa susunod na lang daw. Ano yung sagot niya? Ganon? Question mark. Ayaw ko maser mo na eh. Bakit? Wala naman. Eh, ba't samantalang dati-rati, excited ka pagka sinabi ni Abigla na mag-uusap kayo? Ay, susunod na lang. Ha? Susunod na lang. Susunod na lang. Puro may nagawa kang kasalanan. Wala naman. Wala naman. Eh, bakit Wala nga? naman. Susunod na lang. Ayun, sabi niya. Nataka siya, bakit? Susunod na lang. Nagtataka lang ako, Kuya Bong, bakit ayaw mo makipag-usap sa kanya? Samantalang, di ba, hindi ka umuwi kapag hindi pa kayo nagkakausap. Or sa umaga, katulad ito, gusto nang makipag-usap. Ayaw susunod na lang. Bakit? Ayan. Eh, di ba nung nakaraan, linggo, di ba? Oh, linggo Nandun na. ka? Oh, doon ako tulog ng linggo. Nung linggo. Ano oras ka po? Dati-rate, di ba? Excited ka makausap si Ate Clarissa. Tapos ngayon bigla nung nagkaganyan ka, ano ba nangyayari? Wala naman. Wala naman, te. Anong wala? Posible naman yun. Samantalang excited kang makausap siya tuwing umaga or hapon, naabot kayo ng ilang oras. Anong dahilan, Kuya Bong? Wala naman. Oo. Wala naman. Imposibleng walang dahilan yan. Tsaka ano sa tenga sa'yo, maano eh. Maano? Ayaw maser mo na eh. Ay mong masermonan. Ah. Bakit pag nag-uusap pa kay Ate Clarissa, sinisermonan ka niya? Minsan naman, nangyayari mo. Minsan. Minsan hindi.
Bakit ka naman sinisermonan? Kunti lang na, pag may atraso, ganyan, may kasalanan. Ano sinasabi niya sa'yo pag sinisermonan ka niya? Dapat pag umiinom, yan, nagsasabihan. Bakit umiinom ka pa ba? Sabi, hindi naman, hindi na ako umiinom eh. Oh, hindi naman pala eh. Bakit? Minsan naman, nalalalo, minsan. Ano sinisermon niya sa'yo? Napagalitan lang. Kaya pagalitan ka. Ano? Eh di ba nung nakaraang linggo, Hmm. pumunta ka doon kila nanay sa biyanan mong tubi. Hmm. O, anong ginawa mo doon? Natulog lang. Tulog ka doon? Hmm. Ano oras ka ba dumating doon? Hapon na rin. Oras. Hindi ko lang yung kung oras na yun eh. Tapos, eh sino bang pinupunta mo doon? Yung ano niya, yung asawa niya lalaki. Yung lalaki, Wala namang asawa si nanay ah. hindi naman si nanay eh. Sino ba? Yung ano niya, kapatid niya lalaki. Yung kapatid niya, yung lalaki. Kapatid ni... Lisa. Kapatid ni Ate Clarissa. Kapatid niya. O tapos, anong ginagawa niyo ng kapatid ni Ate Kwentuhan lang, no? Clarissa? Kwentuhan lang. Kwentuhan lang yun. Eh, anong sabi nila pag dumadating ka doon? Wala naman. Kwentuhan lang naman. Tapos, sinong nagsasabi sa iyo na matulog ka doon? Si nanay. Si nanay mismo? Hmm. Saan ka natutulog Sa doon? loob. Sa loob. Tulog sa loob. Sino katabi mo? Wala naman. Wala kang katabi? Wala. Saan ka ba doon natutulog doon? Sa may TV. Sa may TV. Sa yung upuan natin dati. Sa may upuan? Tsaka teka, anong oras ka ba umalis doon nung pumunta ka ng linggo? Mga 7 na, hindi ko alam oras na. Mga 7 ganun. 7 ng Umaga. Lunes. Uy, absent ka ng Lunes. Di ba rin ako sa bahay? Doon ako natulog. Sa bahay mo? Eh, pati ka pumasok. Wala naman. Nasa bahay lang ako maghapon lang. Nasa bahay lang naman ako eh. Nasa bahay lang ako maghapon lang eh. Alam ko na. Baka kaya ayaw mo makipag-usap kay Ate Clarissa. Bakit? Dahil, absent ka ng Lunes. Hmm. Sigurado sa cellphone na naman ako nun eh. Pati ako pumasok na naman eh. Eh, syempre, hindi ka nga kasi pumasok talaga sa sermonan ka nun. Ayaw mo bang nasa sermonan? Masakit sa tenga. Masakit sa tenga? Masakit sa tenga eh. Bakit binubungangaan ka niya? Minsan naman. Pag may atraso, ganyan. Ganun lang talaga boses noon. Ano ka ba naman? Lalo pag uminom ako, yan. Nervo. Kasi huwag ka na kasing iinom. Tsaka alam ko hindi ka na umiinom na. Hindi naman. Eh, anong ginawa mo dun sa bahay nila nanay? Natulog lang. Maghapon, natulog lang ako doon. Natulog ka? Oo, natulog lang. Kwentuhan. Ang kwento ko ito yung kapatid niya. Yung kapatid niya lalaki. Kunting kalikot. Ano ka nakalikot mo? Yung motor niya. Marunong ka? Hindi, siya. Tinitignan ko para makalikot. Kuya Bong, may tatanong pala ako sa'yo, naalala ko. Yung, di ba nung nakaraang week, bago natin katayin yung baboy, di ba? Meron kang ilang beses na sa loob ng isang linggo ay bumabalik ka ng tigpo 1,000. Tapos, nung minsan, 1,000, dati-dati ang binabali mo ay 200 lang, 300, hindi ka lumalagpas ng 500, di ba? Nagtataka ako, bakit ang binabali mo na ay tigo 1,000? Ngayon, tinotal ko yung bali mo. Nasa 8,000 na siya. Anong ginagawa mo sa pera? Yung kalahati, nakakain. Tapos yung kalahati, pinapabad ko rin ng utang. Sa loob ng isang linggo, yung tigo 1,000 na yun, Tapos yung kalahati, binibili ko pagkain. pagkain. Parang mahal yata ang pagkain mo, 1,000. Hindi, yung kalahati. 500? Oo. Sa Yung kalahati, may binabayaran din. binabayaran ka. Ano binabayaran mo? Sa pagkain ko, pag muutang sa palengke dyan, yung pagkain sa umaga,
Pag meron sa umaga. Kasi ganito Kuya Bong, ang usapan nga natin, di ba, pag kailangan mo ng pera is babalik ka. Huwag mong masamain ang bakit ko na question yun, no? Hindi naman ate. Kasi syempre nag-aalala din ako sa iyo. Kung saan mo, baka mayroon ng hihiram sa iyo, may nangungutang sa iyo, o pinagbibigyan mo Wala naman. ng pera mo. Wala naman. Wala naman nangyayari sa akin. Eh kung meron lang, sasabihin ko naman sa inyo kung meron nangyayari o wala. Wala naman. Walang nanghihiram sa iyo. Wala naman. Wala kang pinagbibigyan. Wala naman. Katulad nung minsan, di ba nga pumunta ka kala na Ate Clarissa sa nanay niya, nagbili ka ba ng pasalubong? Wala naman. Pati ka bumili, nagbalik ka sa akin ng 1,000 Sabi mo. ko, send ko lang babawi doon, send na lang eh. Send na lang babawi doon eh. Nagsabi naman ako doon eh. Na Send na lang ako babawi eh. hindi ka nagbili ng pasalubong kay nanay, sana binigyan mo man lang kahit sampiling na saging. Sabi ko, send na lang babawi eh. Nagsabi naman ako doon eh. Nagsabi ka, ano sinabi mo? Ay, send na lang babawi na eh. Sabi ko ganun eh. Ayos lang mo kay nanay daw eh. Naitinda naman daw niya ako eh. Naintindihan ka niya. Oo. Tapos, nung nakaraan din, di ba, sabi mo sa akin, Te, babali ako. Andyan yung baboy. Sabi mo sa akin, Te, babali ako 1,000, di ba? Nagulat pa nga ako sa'yo eh. Ma'am, 1,000, bakit ang gagawin mo? Andito na yung baboy. Kakatay na natin. Bali ka ng 1,000. Anong ginawa mo sa pera? Minano lang ako, pinakain ko rin. Pinakain mo. Oo, tapos may binayadan rin ako. Sigurado ako na binabayaran yung utang mo. Oo, wala ba? Hindi Kano lang. ba ang utang mo? At kanino ka? Sa taas, yung sa merenda, gano'n. Merenda. Hindi to lang, hindi to na lang. Tapos, katulad nito, nung Lunes, absent ka, di ba? Nagpasweldo ako. Anong balak mo sa sweldo mo? Kasi nyo muna, tago nyo muna. Magkano babalihin mo? Hindi to na lang babayad ako, dito na lang. Oo nga, magkano yung babalihin Ewan mo? ko lang, hindi ko alam kung magkano utang ko dyan eh. Kabila yung utang ko dyan eh. Hindi ko alam kung magkano utang ko dyan. Ano kaya sa tingin mo kayo, Bong? Kung okay lang sa'yo? Ililista natin yung kung sino yung mga taong pinagkakautangan mo. Tapos, kami mismo ang magbabayad dun sa tao na yun. Para, kumbaga, syempre, sigurado talagang nababayaran sila. Tsaka wala ka na talagang utang. Tapos, syempre, para panatag din kami, di ba? Kasi, huwag mong masamay na yung pera mo ay inaano din namin sa'yo na mapabot ka, di ba? Hindi matukso ka na baka mamaya merong ano sa mga barkada o kaya saan mo magamit yung pera mo. Kaya kung papayag ka, ibigay mo sa akin yung mga pangalan, samahan mo kami doon kung sino yung tao na babayaran natin. Okay ba sa'yo yun? Ayos lang. Lahat ng mga tao na yun, sasamahan niyo kami doon. Pagkatapos, pagka babalik ka, gawin natin kung gusto mong pagkain, ibibili namin sa'yo. Okay ba yun? Ayos lang. Hindi sasama loob mo. Hindi naman. Para yung pera mo hindi mo magagastos, hindi ka matutukso na pumalang hindi maganda, di ba? Kasi sayang, naumpisa mo na yung pagbabago mo na yan, huwag na sana matukso pa, no? Kaya po, para sa'yo din yun. Tapos, halimbawa, kung gusto mo na pumunta kay Ate Clarissa, di bumalik ka sa akin. Tapos sabi mo sa akin, Ate, bali akong ganito, magkano? Bibili ko kasi si nanay ng pasalubong, ganun. At, syempre, tatanungin ko kay nanay kung yung pasalubong mo. Okay lang ba yun? Ayos lang. Okay lang, ha? Ayos lang. Kasi ganito yung verbong. Ang ano kasi namin sa inyo, kuya, buong pamilya namin, totoong pagmamahal namin sa iyo, Kuya Bong. Hindi kasi namin po pwedeng tawag ito, si Kuya, lalo na si Kuya, di ba? Ayaw niyang masayang yung Pinaghirapan. Oo. Kasi nakapag-umpisa ka na, Kuya Bong, ng pagbabagong buhay.
total niyan. Hindi ka na umiinom, di ba? Ngayon sana, wag mong ikasama ng loob, no? Hindi naman. Para sa iyo yun. At yung, tag dito, tignan mo. Yung pera mo, gusto namin mapabuti yung pag-iipon mo. Kasi, for the future, di ba, kailangan mo yun, yung pera mo. Kasi maraming tukso dyan sa mga paligid, mga kaibigan mo. Hindi natin masasabi, di ba? Ang pera mo, nandyan lang sa akin. Nakatabi lang naman. Oo, nakatabi. At saka, nakikita ko naman yung computation, di ba? Alam ko naman. Ngayon, pumapayag ka naman na bayaran natin yon. Okay lang sa'yo, ha? Ayos naman. O, sige. Tapos, huwag ka na mangungutang uli. Ate naman. Hingi ka na lang sa akin ng pambili. O kaya, ipamimili na lang kita ng gamit mo do o pagkain mo. Huwag ka na mangutang. Kasi nakakahiya sabihin, lakas-lakas mong kumita, tapos nangungutang ka pa. Basta pagkain lang ang bibilin, ha? Pero gusto mo, kami na mamimili, ha? Tapos, si kuya, nag-aalala sa iyo, mamaya, saan mo lang dinadala yung pera mo. Basta yung pagmamalasakit namin sa iyo, Kuya Bong, totoo yun. Totoong mahal ka namin. Bilang isang pamilya namin, ha? Huwag sasama loob mo, ha, sa ginagawa ko. Hindi naman, te. Hindi Kasi naman. kami nag-aalala talaga sa iyo, Kuya Bong. Katulad yan, ayaw mo kayo pag-usap kay Ate Clarissa. Ngayon, magtataka talaga yun. Bakit? Ayaw mong kapag-usap samantala nag-usap kayo ng linggo. Okay, kay Puto. Ayos ka. Pa. Usap kami ni Opo. Ayun si Kuya Bong po kasi, kinausap ni Mama. Ha? Kinausap po ni Mama si Kuya Bong, ako muna yung nag-camera. O, nagpa-camera ako kanina kay Bong pa kasi tinawag ko si Bong. Kinausap ko siya rito kanina. Oh. Kasi sabi ko sa kanya, Kuya Bong. Binlag niya ito. Yung, Opo. Tinawag ko si Kay. Opo, Sabi ko, para alam niyo rin po. Sabi ko, Kuya Bong, kakusapin ka daw ni Ate Clarissa, nag-message sa akin. Niya, huwag mo na, te. Ayaw ko muna siyang kausapin. Kaya tinawag ko si Papa din. Sabi ko, bakit? Hindi, basta daw. Tsaka sa susunod na lang daw. Okay. Okay na nga, boss. Pasuyo nga ako, Pops, ng stand. Stand dapat ito. Pagka ganyan, stand gamitin ninyo. O tapos, anong niya? Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Ayaw niya naman sabihin. Isang ko lang, ayaw daw niya masermonan. Sabi ko, bakit? Sir mo na, hindi naman ba si Ate Larissa? Andyan yata, boss, sa bag ni Bay. Nandiyan sa bag ni Bay, papaya. Yung sabi ko kay Kay, So may ka na rito? Nag-intro ka na? hindi ako nag-intro yata. Siya ba tinawag ko na lang si Kay, biglaan eh. Biglaan po kasi. Kasi minsan ko lang di makausap si Kuya Bong ng ganung kaseryoso eh. Ayun na, teka. Ayusin ko na yung stand. Hindi ko kasi Kaya nga, boss. Kasi nagtataka ko kay Kuya Bong, ilang araw na kahapon, tahimik. Ngayon, tahimik din. Yun nga, nag-message kanina sa akin si Ate Clarissa, sabi niya, pumasok daw si Bong. Sabi ko, opo. Ayan. Sabi niya, pwede po ba ako mag-call? Sabi niya, Ate Clarissa. Sabi ko, sige po, sasabihin ko kay Kuya Bong. Tinawag ko si Kuya Bong. Tapos, yun ang sagot niya sa akin, wag ko muna daw. Ayaw niya muna daw mag-usap. Medyo yan tawag na ito, mapapaisip man. Oo, nagtataka nga ako eh. Ako napapaisip, pero sinabi mo kay Ate Clarissa na ayaw. Opo, Pag-usap. chinat ko din siya ngayon. Kanina, habang nag-uusap nga kami, Oo. kachat ko si Ate Clarissa eh. Sabi ko, ayan, Kuya Bong,
Oo. Anong reply niya? Saan ba yun? Asan ba dito? Ito. Saan nag... Yan, dyan So, nag-start. good morning, ma'am. Pumasok na po si Bong. Good PM, Kla. Pumasok siya ngayon. Pwede po mag-call. Sabihin ko po, sige, sabi niya. Sabi niya, Kla, ayaw niya muna daw makipag-usap sa'yo. Sa susunod na daw. Tapos ang reply ni Ate Clarissa, ganun. Naku, baka nagdamdam naman ito si Ate Clarissa. Tawagan mo nga. Tawagan natin. Clarissa? Subukan ko. Yan natin. Ano nangyari? Teka Hello, lang. Piso? Hello po, ate. Hello, Ate Cla. Bakit po natin yung mag-usap? Yun nga ang hindi namin maintindihan. Kararating ko lang kasi ang kausap niya kanina si Mrs. Ka-Business. Ngayon, nakakapagtaka talaga. Kasi dati-rati hindi nga yan makauwi. Hindi yan makaalis dito. Hindi yan umuwi ng bahay niya na hindi kanya nakakausap. Ang binabanggit niya kay ano sabi? Ayaw daw niya masermonan. Ayaw niya raw. Kasi nga po, Ano ba sinabi nangyari? niya kami sa akin, hindi pumasok ng Lunes. Eh, ang alam ko po, pumasok siya. Nung lunes. Ay, Ate Cla, pasensya ka na ha. Okay lang ba na maisama ko ito sa vlog para sa update ng Klabong? Kung okay lang po, kung hindi naman ay ano naman, walang problema. O nga, baka sabihin nag-away na naman sila. Ha? Ale? Baka sabihin nag-away na naman sila, kaya pala wala pa. Oo. Yun nga eh, kasi ang dami na, di ba medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-update about sa Klabong, sa inyong dalawa ni Kuya Bong. Ngayon, hindi ko naman din kasi magawa yon dahil sa hindi nga kayo nag-uusap pa, di ba? Through video call. So, Dito po, kasabi ko sa kanya, teka saglit, klaruhin ko lang. ko na lang po para malaman din nila na. Sige. Wait lang ha. Ayun i-re-record ko po ito no para maisama natin sa vlog o para sa update ng Klabong. Ayan, pa-record ko lang po. Saglit lang po mga business. Ano po? Record ko lang po. Magsuklay. Ano po yan? Natural. Natural ko na. Oo, Ayusin mo yung natural. ilaw. Para, alam mo na. Oo nga, para pili ko ako pa rin. Ay, ang dami nakakamiss sa inyo, te, sa inyong update sa Klabong. Oo, pati nga si Papa din sa yung messenger niya napuputakti na. Wait lang po, ka-business ha. Okay na to, boss? Sabi ko po kasi, busy Nakarecord kayo. na to. So, yun. So, yun ayun so naka-vlog na tayo. Mga ka-business naming minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat. Kaya update po tayo sa ating Klabong. Paumanhin po kung medyo natagalan, ang dami nang nasasabik, ang dami na nag-aabang, nag-aantay. Kanya lang po, mga ka-business naming minamahal, hindi ko naman po magawa yung mag-update kung hindi naman sila nagbi-video call. Kasi pag kalimbang nagkakausap sila through video call, yun lang din po yung time na nagpapaalam din ako kay Ate Clarissa, syempre, kung po pwedeng maisama sa vlog. So, itong pagkakataon nito ay pumayag. Ito, andito si Ate Clarissa. Tsaka, medyo kasi ito mga ka-business, nakakapanibago, no? Nakapagtaka. Nakakapagtaka kasi bukod doon sa yung binanggit mo sa akin na isang linggo na tuloy-tuloy na bumabalik siya ng 1,000 pesos. No? Alam mo yun, Ate Cla? Alam mo yun? Di ba tumawag po kasi si Ma'am Kabis sa akin, nagtatanong po, di po ba, na absent si Bong nung kinatay yung baboy. Ang totoo po, sinabi kasi ni Bong sa akin, nung nagkausap na kami, sinabi niya na ayaw niyang makita kinakatay yung baboy niya, kaya hindi siya pumunta ng morning. Oo. Di ba, tanghali na siya pumunta. Yes, oo. Pero hindi na, doon nung napanood ko na yung vlog, doon ko nalaman na 8,000 ang nabali niya for 1 week.
For Kaya, 1 week. nung pumunta siya po sa bahay, talagang nag-ano ko na bakit ganun? Anong ginawa mo? So yun na, pagkaklaro lang po no, kay Ate Clarissa at saka sa ating mga mahal na mga viewers, yung binabali ni Bong ay pera niya, no? At hindi po tayo nagtataka dahil sa bumabali siya. Ang pinagtatakahan natin, ngayon lang kasi nangyari na sunod-sunod sa loob ng 8 araw ay tigi 1,000 ang binabali. At walang klaro kasi kung saan niya ginagamit. At di ko alam kung napag-usapan nyo kanina. Kasi po, mga kabisnes naming minamahal, nung mga nakaraan pa, ang binabali lang ni Kuya Bong ay 200. Ito po, no? So, ngayon, malaki ito. Opo. Pero mo sa loob ng isang linggo ay 8,000 pesos. So, alarming siya sa parte namin na tumatay yung magulang. Kasi mahirap na ang nasa puso't isipan namin ay huwag masayang yung ating nasimulan, yung ating sakripisyo. So ayun, gusto lang naming sabihin na nagiging maagap lang tayo sa mga bagay-bagay. So yun Ate Clarissa, yun nga no, isa yun sa kapansin-pansin na pinagtataka namin. At bukod pa ron, yung pinento sa akin ni ate mo kanina, bakit parang hello, di ba ayaw niya makipag-usap kay Ate Clarissa, samantalang alam naman natin kung gaano siya kasabik na makipag-usap sa iyo. Ang totoo nga, hindi yan umuwi hanggat di ba hindi kayo nakakausap, pagka kahit gabi na, nandito pa yan, basta makausap ka lang niya. Tapos sa umaga pagdating yun, agad ang tanong kay ate niya, tatawag si Clarissa, tatawag mahal ko. O, di ba? Ganun ang ano niya. So ngayon, hindi ko alam kasi itong mga nagdaang mga linggo tuwing day off ay nandoon siya kay nanay. At yun, hindi ko pa siya nakausap tungkol sa bagay na yon. Hindi ko alam kung naitanong mo sa kanya kanina. Sabi ko, Pwebo, nung linggo di ba pumunta ka kay nanay? Kasi nabanggit mo nga po, di ba, Ate Cla, na nandun siya nung linggo. Tapos sabi ko, ano oras ka dumating doon? Ang sabi niya sa akin ay mga bandang tanghali or hapon, di mo? Nung linggo. Actually po, ang totoo. Nagulat ako, Sabado ng gabi nasa bahay siya. Talaga? Ang usapan natin, linggo ka ng hapon. Tapos kasi ganit po yun, 3 araw po ang day off namin. Sabado, linggo, Lunes. Sabi ko, huwag na tayo mag-usap sa Sabado kasi kahit day off ko, at least kasi may pasok pa kayo nga. Sabi ko, linggo ka na lang pumunta hanggang Lunes sana. Kasi nga day off ko. Ngayon sabi niya, ayun yung usapan. O sige po, sabi niya, sige, Lunes na ako, ay linggo pupunta. Sabi ko, sige. Tapos nanay ko, maya-maya, kasi day off ko nga po ng linggo, tumatawag nanay ko, sabi ko, nay bakit? Dito si Bob, anong ginagawa mo dyan? Ang usapan natin. Linggo ka ba? Sabi niya, humihingi lang ako ng sorry. Sabi ko, saan? Anong ginawa mo? Siyempre, nag-isip ako. Anong ginawa mo? Bakit nangihingi ka ng sorry sa akin? Oo. Yung pala, alam ko may nasita niyo siya sa ginawa ni, niyakap yata siya Na? ni Ate Maylin. Yung birthday ko. Ano yung birthday ko? Napansin kasi ni ate mo na parang masyado silang madikit ni Maylin 1, no? Oo. So ngayon, siyempre, ito si ate mo, umiral yung pagiging ate. Hindi naman siya sinita na yung bang yung mapapansin ng iba. Ang totoo, sinita siya ni ate mo. Pauwi na kami. Nasa sasakyan na kami. Yung kami na lang. Doon siya Kasi, parang pinaalalahanan kasi syempre may girlfriend siya at maaaring mapanood ni Ate Clarissa. Syempre bilang babae nga naman, hindi maganda na kasi ganito yon. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa akin. May nakakita sa kanila na Nasa labas. na nagyakap siguro sila or what. Hindi ko alam. Basta yun lang. Kasi syempre, di ba? Teka muna. Huwag tayo muna siguro gumamit ng mga salita, termino na hindi Natin.
sigurado. Oo. Kagaya nung nagyakap yata sila, no? Paumanin po mga ka-business. Ate Clarissa, paumanin po ha. At tawag nito, Mrs. Ka-business, siguro maging ano tayo dyan sa Oo. bagay na yan kasi sensitibo. Yung totoo lang, kung ano Oo, yun talaga. naman. Huwag yung siguro o baka, no? Iwasan muna natin. Okay, sige Mrs. Basta ang Ka-business. sinabi sa akin, Sino yung ano, nagsabi siya, tuntuhin na natin. sila yung 3M. Okay. Nakita nila na sa isang upuan, kasi magkatabi sila ng table. Ando sila nanay mo, tapos sila, si Bong, si Maylin, magkalapit lang daw. Ang napansin nila, yun nga, parang magkalapit silang dalawa ni Maylin sa upuan. At saka tawag ito yung, hindi ko alam kung sino nakapansin sa kanila na lumabas sila ng gate. Pero may kasama naman sila. Sandali po pakitawag kung sino yung M na nagsabi para hindi manggaling sa iyo, Mrs. Ka-business, at ano yan, sensitibo yan. Actually, Kuya, si Bong ang nagkwento sa akin. Kaya Okay, so ano yung kwento sa iyo ni Kuya Bong? Sabi ni Bong, Atikla? mas maganda daw na sa kanya manggaling kasi baka daw ikwento nga ni ate, ka-business, sa akin. So magaling daw ako. Tika, ang tanong, may kuninito ba si ate mo sa iyo? Wala, oh. Ano ba yung dapat sabihin? Kasi- hindi mo ng story. Yes po, kasi hindi naman po lahat ng bagay kung kaya naman naming i-handle at hindi na kailangang, di ba, iparating sa iyo, lalo pa nga pagmumula ng hindi maganda. So, Kuya, okay naman po yung ginawa niya kasi isipin mo, alam niya yung istorya, pumunta siya doon para lang humingi ng sorry. Naman, di ba, na kung wala naman, tapos pilito niya lang kasi daw po, nasa labas sila. Sabi ko, bakit? lumabas sila ni Maylin. Batay kay Bong yan. Ang naunang nasa labas si Maylin. Okay? Gano'n yata. Okay. lumabas Naninigarilyo. sila, O sige, naninigarilyo. Nainitan siya. Opo, so lumabas siya doon. Bigla na lang daw po, lumapit si Maylin at niyakap siya. Hindi nga daw niya niyakap. Bigla na lang daw pong yumakap. Hindi naman daw niya, parang hindi na lang niya sinita kasi nga, nagulat kasi siya wala siya niyakap Tapos, Well, pinag-usapan. sa punto na yan, no, mga ka-business naming minamahal, Ate Clarissa, batay kay Bong, niyakap siya ni Maylin, nagulat siya. Pero kailangan pa rin natin dito malaman yung side ni Maylin. Kasi karapatan din ni Maylin ni Maylin 1 na ibigay yung kanyang side para tawag nito, yung bang ma-confirm, yes, tama. Ma-confirm natin kung Totoo totoo. ba o hindi. So, andito yung, sino ba yung nagkwento sa'yo? 2M. Dito kayo. Ayun mga ka-business, andito yung ating 2M. Kwento nyo kay Ate Clarissa. Hello po mga Upo kayo. Upo kayo. Saglit, ayusin ko yung camera. Sandali lang po. Sa kabila ka na, tabi-tabi kayo kasi tabi ako kay ate. Kasi lang siguro tayo, no? Hindi naman tayo ganun lalaki. No? Ako naman din. Gagawin ko pala man si Ed. Ayan. So, yun na. Okay na. So, yun na. Andito yung yung si M1, ay si M2 at saka si M3, sila ba yung nagkwento sa'yo? Opo, bali tatlo naman talaga kami nakakita ng kuya. Tatlo? Kami tatlong M. Tatlong M? Opo. Talaga naman. Yan ang M. Okay. So, ano nangyari? Andito si Ate Clarissa ha? Naririnig kayo? At saka Ay. naka-vlog tayo ha? Ay, Ate Clarissa. Hello. Sa akin naman po, ang nakita ko, nung doon sila sa lamesa, nakaganon yung dalawang kami na magkahawak. Si Kuya Bong doon, si Ate Maylin dito. Tapos parang nagbibiruan, sabi ni Kuya Bong, parang gaganunin sana yung Dede. Dede. Oh, yun. Yun yung nakita ko. Tapos? Ito naman, iba din yung nakita niya. Ang nakita ko kasi, nung nandun po tayo sa loob, di ba ate, inutusan mo kami na bumili ng tubig kasi ubos na. Nakita ko silang dalawa, si Kuya Bong, tapos si Ate Maylin. Kasama sila dun sa labas.
Tapos sobrang dikit yung gumagano siya. Sinong gumaganyan? Kuya Bong po. Kaya, Kay Maylin. So, maaring Oo, nanagyan ko. hindi. Maaring ako personally, mga ka-business, hindi ito parang pagdedepensa kay Maylin ha. Ito'y batay sa aking pagkakilala kay Bong. Ano po, sana irespeto nyo yung ibig ko sabihin. Si Bong kasi, pagka alam niya malapit sa kanya yung tao, talagang gumaganon yan. Mapababae, mapalalaki. So anong ibig ko sabihin? Maaring yung sinabi niya na niyakap siya ni Maylin, ay hindi ako naniniwala, no? Bagaman hindi pa natin nakakausap si Maylin, maaring siya ang yumakap kay Maylin. Ano, Ate Clarissa? No? Paumanin sa iyo ha. Batay sa aking pagkakilala kay Kuya Bong. Pero itatanong natin at tityakin ko naman na yung magiging sagot ni Ate Maylin ay totoo, no? At siguro in that way ay parang naging defensive siya, no? Si Kuya Bong. Ate Clarissa, hinihingi ko yung iyong lawak ng pangunawa, ha? At Hindi ko mapigilan, sorry po. oo. Yung iyong Nasa ko lang siya, sinapa ko na siya. Oh, hindi. Ate Clarissa, wag natin kalimutan na si Kuya Bong ngayon ay nasa stage pa rin ng pagbuti ng kanyang takbo, ng kanyang kaisipan, no? Alam naman natin na hindi pa ganun ka-stable, Ate Clarissa. At ayun, bagaman ganon ay para sa akin na hindi ko masyado binibigyan yun ng as in yung bang mali siya. Kasi kahit kay ate niya gumaganon yan si Bong eh, di ba? Gumaganyan yan si Bong eh. Pag sa biruan lang po. Oo, pagka nagbibiruan. Business si ate kay Maylin. At ang akin lang po, si ate Maylin yung mas may isip kay Bong. Kung alam niyang ganun kalamping si Bong, ikaw na yung lumayo. Kasi alam mo naman na may girlfriend na yan, di ba? At may maraming manonood. Una-una, mapapanood ko po yan kung halibawang na-vlog man. Matutuwa ba siya? Oo, tama ka dyan, Ate Clarissa. Tama ka dyan. Anyway, ayoko na munang kasi baka sa akin naman mapukol yung Kasi ganun. ng ating mga mahal na viewers. Hindi naman sa nagiging playing safe ako. Kanya lang, hindi pa rin kasi natin talaga alam eh, dahil sa hindi pa natin nahihingi yung panig ni Ate Maylin, di ba? Ano bang may Para maging fair, di ba Ate Clarissa, no? Para maging fair kung ano ba talaga yung totoong nangyari, no? Siya ba ang yumakap kay Bong o siya ang niyakap ni Bong, no? Ngayon, patungkol doon sa sinabi mo na si Maylin ay mas higit na may isip kay Bong at si Bong ay meron ng girlfriend, dapat siya na lang ang gumawa ng paraan para umiwas, ay totoo at tama po yung inyong sinasabi, Ate Clarissa. At agree ako doon. Kanya lang, wag din naman nating alisin na pagka ikay nagulat, bigla kang niyakap, di ba? Nagulat ka, bigla kang niyakap. Ang unang magiging reaction mo, syempre, uy, ano ba yan, di ba? Pero hindi mo kaagad malalagay o magagawa, maaring naisip mo na, uy, wag kang ganyan kasi maraming nakatingin, iiwas ako, di ba? Maaring maisip mo kaagad yon, pero yung pagsasakatuparan, maaring bibilang pa ng ilang segundo, di ba? At saka, no, Ate Clarissa, wag mo pong ipagkamalihan, hindi ko ipinagtatanggol dito si Ate Maylin at kilala mo ako. Kung ano lang yung totoo, dun ako, no? At lang ito, ang sa akin lang, ayoko lang din na parang husgahan natin yung si Maylin na hindi pa natin nahihingi yung kanyang side. Di po ba, Ate Clarissa, ano? Oo. Ano po ba kasi ganito yan, ano po ba yung sinabi sa'yo ni Kuya Bong nung Sunday? Yes, yan, mahalaga yan. Ano yung pagkakasabi niya sa'yo? Ano yung nagawa niya? Ba't siya nanghingi agad ng sorry?
Yun nga lang po, nakita niya daw sa labas may nagsisigarilyo. Tapos sabi, kaya tinanong ko, bakit ka nasa labas? Nainitan daw siya, kaya siya lumabas. Ngayon, sabi niya, nagulat na lang daw siya, na niyakap siya ni Maylene. Sabi ko, anong ginawa mo nung niyakap ka? Hindi ko naman siya inanuan, niyayaan ko lang, para tinignan niya lang ng gano'n. Sa kwentong yan, Tapos, Ate Maylene tuloy. Ate Clarissa, sa puntong yan, si Maylene ang unang nasa labas. Sumunod si Bong, di ba? Batay sa kanya. So, nung kayo ay lumabas, nakita niyo silang dalawa magkasama. Tatlo po sila kasama yung isang tinutulungan na kapatid. Si Ate Rose, okay? Ano ang nakita niyo doon sa tatlong yan, Naglalakad Maylene, po sila. Rose at saka si Bong? Naglalakad lang po sila. Naglalakad lang, wala namang yakapan. Wala. Okay? Tapos saan sila papunta? Saan sila Hindi ko po alam kasi dire-diretso sila eh. Kasi nasa tindahan po kami. Nakita lang namin. Saan kaya pupunta yun sila? Ate Maylene, si Kuya Bong, tas yung si Ate Rose. Yun lang. Okay, so ibig sabihin, meron pang isang personalidad, no? May isa pang personalidad na maaaring makapagbigay din sa atin ng tamang impormasyon. Hindi ibig sabihin dahil sa hindi tayo naniniwala kay Bong at hindi rin naman din ibig sabihin na pinagtatanggol natin si Maylene. Ano? Hindi po, wala pong ganon. Kailangan maging matalino, malawak ang ating pagkaunawa. Kasi pagka nagkamali tayo rito ng pagkaunawa, kumbaga nagpadaig tayo sa nararamdaman natin, tsaka sa naiisip natin na wala namang ebidensya, wala namang patunay, tayo ang magkakamali, tayo ang magkakasala. Di ba no, Ate Clarissa, ano? So huwag kang mag-alala, Ate Clarissa, ipinapangako ko sa iyo. Alamin ko yan kasi ngayon ko lang nalaman yan eh. Pero yung magkahawak sila, ay yung doon sa lamesa na magkahawak ng kamay, marami Kasi yung ako ng stanak. marami Nangawit ako. nakakita nun si Lito, sila Timenga. Magkahawak sila ng kamay, marami ang nakakita. Sa lamesa. Tapos Okay. may ano pa yata si Nika, may nakita siya. Yung sa malapit sa CR Nate. Mga ka-business, paunawa ko lang hindi naman ito mabubuksan itong usapin na patungkol dito kung hindi nabanggit ni Ate Clarissa kanina na si Kuya Bong Di Omuno nagpunta doon sa bahay nung Linggo, sa bahay nung nanay niya, Sabado po ng gabi. Sabado ng gabi at gusto raw humingi ng sorry. Ang tanong kay Bay. So syempre, bakit hingi na sorry? Yun nga, at bakit Sabado pa pala siya nandoon? Yung bilog, yung stand natin dyan hindi yung holder ng cellphone. Ano yung ano na yun? Hindi, isa lang. Holder ng cellphone. Wala ba tayong kagwang dyan? Pakitawag mo nga. Saglit lang po. Tapos, ang ano ko dyan, sinabi niya sa iyo na sinirmahan ko siya o ano? Pinagsabihan niyo daw po siya, pati si Ate Maylene. I think, yun ang sabi niya. Pero hindi naman sa maraming tao. Oo, Oo, hindi. hindi. Hindi ko magagawa yun. Ang sinabi ko sa kanya, bakit? Ulitin lang natin para klaro sa ating mga manonood. Kaya nagpunta si Kuya Bong doon sa kay nanay ni Ate Clarissa ng Sabado dahil gusto raw niya mag-sorry. Patungkol saan? Sinabi ni Ate Clarissa kanina na patungkol kay ginawa niya kay Maylene, tama? No? Ginawa daw ni Maylene sa kanya. Ano na? Ginawa ni Maylene sa Ginawa kanya. daw ni Maylene sa Okay, kanya. ginawa daw, no? Ni Maylene sa kanya. So, okay, tapos yung isa pang punto ay si Mrs. Ka-Business ay pinagsabihan si Bong o pinangaralan. Oo, kasi nga, nalaman Wait lang. Totoo 'yon at walang masama at dapat lang kasi syempre ate yan eh. Nanay yan, tumatayong nanay kay Bong yan eh. So, na-confirm niya dito sa mga nagsabi na talagang totoo, may ganong aktwasyon na magka-holding hands ba mo, no? Siyempre, ang ate ay nung pauwi na, narinig ko po kasi yun eh, nasa van na kami nun eh. So, ang ibig sabihin ay safe. Hindi napahiya si Bong, kumbaga kami-kami na lang. At tama yung mga narinig ko rin kay Mrs. Ka-Business na sinabi niya, Bong, paalala lang ha, alam mo naman, may girlfriend ka na. Baka mamaya, merong makakuha ng video sa inyo dyan.
na nag-holding hands kayo, o may nakakita sa inyo na makakuha ng video, may post yan sa social media, makita ni Ate Clarissa or ng iba pang mga tao, syempre, kasiraan. Kasiraan ng hindi lamang ni Bong, kundi maging sa amin. So ngayon, Tsaka mali yun, may girlfriend ka, bakit makikipag-holding hands kasi? tama. Kanya, di ba? At saka mali. Ex mo na yun eh, Maling bakit? gawain. Ngayon ito pa. Ito pa po mga mahal namin mga ka-business at saka kay Ate Clarissa. Patungkol sa bagay na yon, hindi binanggit sa ni Mrs. Ka-business, ano? May binanggit ba si Ate sa iyo? Wala. Bilang paggalang sa iyong damdamin bilang babae. Pero hindi siya nagpabaya bilang ate. Oo naman. Di ba? Hindi Sabi naman po niya kung kinausap siya ni ate. Yes, Saka oo. ganito rin yan, Ate At saka, yung sa pagkakataon na yan, hindi ura-urada na babanggitin mo sa kay Ate Clarissa, no? Hindi, at saka hindi yun ang personalidad ni Mrs. Ka-business. Hindi yung kanyang pagkatao na ura-urada, parang marites, di ba? Hindi ganun si Mrs. Ka-business. Kumbaga, siyempre pagbibigay galang sa magiging damdamin ni Ate Clarissa, at saka yung tamang proseso, at saka kung kinakailangan na, di ba? Saka ganito rin yan pa. Nung sinabi nga nila sa akin na nagkaroon ng may holding hands, kinausap ko rin si Maylene, alam ni Ate Maylene yun. Yun. Mismo rin si Ate Maylene, sinabihan ko siya. Sabi ko, Ate Maylene, bakit nakipag-holding hands ka daw kay Bong? Ganun ko siya. Sabi ko, huwag mo nang ulitin yan. Kasi, napakapangit tignan. At hindi naman kayo mag-boyfriend, di ba? Tsaka may girlfriend yung tao. Paano kung may nakakita sa inyo na nagkaka-mag-holding hands kayo? O di ba, pare-parehas kayong sisira? Tama. Kaya sinabihan ko siya, ayoko nang mauulit yun. So yun na, Ate Clarissa, sa ating mga ka-business namin na mahal, no? Paglilinaw lang, ipinapaunawa ko lang po, hindi kailanman natin kinakampihan dito si Maylene. Hindi po. Ano po? Sinabihan ko naman di po siya eh. Opo, ito po ay pagbibigay galang lamang sa karapatan ng kapwa-tao natin. Dahil sa, wala siya rito eh. Di ba? Hindi niya may bibigay yung kanyang side. Pero, ipinapangako ko po, at yan ay iba-vlog ko, kakausapin ko si Ate Maylene tungkol sa bagay na yan. No? Ngayon, kung aminin niya na talagang mayroon siyang nagawang mali, hindi pa natin alam, no, kung ano yung kanyang rason. So, Kung sino bang nang hawak ng kamay, si Bongba o Opo. siya, syempre hindi natin alam kasi Oo. magkahawak po sila ng kamay. Hindi rin natin alam kung sino bang yumakap, si Bong or si Maylene. So, huwag mo tayo magbigay ng conclusion tama. doon. Oo. Kasi magiging unfair tayo eh. Pero, ang ginawa kong para fair sa kanilang dalawa, Parehas sila. sinabihan ko silang parehas, Yes, parehas na sila magkahiwalay, na hindi ko sila pinagtapat. Si Bong, sinabihan ko siya nung pauwi na kami. Ganon din, si Maylene, sinabihan ko din siya nung nandun pa kami sa venue. Narinig ko nga agad ko siya sinabihan na huwag niyong gagawin niyo. Napakalaking pagkakamali yan. Yes. So yun na, Ate Clarissa, pasensya ka na, hindi ko nabantayan yung mga sandaling yun dahil sa nakita naman sa vlog na ako ang naging host, ako ang naging MC, at sobrang hirap pala na gano'n na kailangan yung crowd laging buhay, no? So, sobrang hirap, sobrang pagod ko talaga nung mga panahon na yon. At hindi ko na namalayan yan, yung mga kwento nila. So, ayun, Ate Clarissa, paumanin sa'yo. Alam kong nasasaktan ng iyong damdamin dahil babae ka. At, ayun, sige, go ahead, Ate Clarissa. May gusto po kayo sabihin. Busy kayo, kaya nga po, di ba hindi po ako nangulit ate nung mga nakaraan ko. Kasi sabi ko, una, si Tita Dada nagkasakit. Kaya hindi po ako nag-chat kasi sabi ko, minsan, hapon na nare-receive ni ate o nababasa. Kasi nga po, siya lang yung kumikilos sa kanila. So, naiintindihan ko po yun lahat. Kaya nung pumunta si Bong Linggo, sinabihan ko siya na hindi na muna ako mag-chat, tatawag. Kasi, Sa kay aircon. kasi po, busy nga si ate at hindi ko rin siya makakausap tuwing linggo na lang. Pag ang babae na lang siya kakausapin ko siya.
So, gano'n na hanggang nag-birthday nga po. Actually, doon pa lang sa unang vlog nyo, ano po, ewan, di ba pag babae ka, parang meron kang something na, basta sa akin na lang po yun, kung kaning naisip ko. Unang vlog pa lang yun nung gabi, unang gabi. Ay, unang araw ng vlog, kaya sabi ko, parang may something na, alam yun, pero hindi ko pa binibigyan ako. Tapos yun nga po, nung pumunta si Bong ng Sabado ng gabi, nagtulat kami at nangingi ng sorry. Sinasabihan nga siya ni nanay, kunyari ka ba, sabi ni nanay, pauding-udingan pa kayo. Pupunta mo, nakita Sabi ni ko, nanay. Totoo, Nakita ni nanay. Sabi ni Bong, si nanay ginagatungan pa sabi niya, kasi nagagalit na nga. Hindi naman ako nagagalit kasi hindi ko naman nakita sa actual. So parang tinitignan ko lang kung totoo ba si Bong, sincere ba siya sa sinasabi niya. Tapos sabi ko, sabi ni nanay, kunyari ka pa holding hands pa. Sabi naman nung asawa ng kapatid ko, kung ako yan, sinampal ko sila pa yun. Di ba, ano ba, biro-biroan. Basta sabi ko, basta ang totoo, hindi ikaw ang nag-move. Walang problema sa akin. Pero kung ikaw ang ngayon pa lang, papipiliin na kita. Kasi ayoko tayo nagdulungan, tayo mababa dito. Sabi ko, ako malayo, ako iniisip kita, ako ba iniisip mo? Sabi ko ngayon, kung interesado ka pa kay Maylin, at gusto ka ni Maylin, why not tuloy nyo yan? Huwag nyo lang kaming lukuhin dito. Sabi niya, bakit hindi ko, basta ang dami niya na hindi niya, pero sabi ko, hindi ako naniniwala. At nung na hindi kasi ate ang mag-chat sa akin ng totoo, at least nakita ko na nag-stall siya, pero hindi ko pa rin alam kung ano yung totoo. Kaya nga, nagulat ako, nung linggo nung gabi, nagsabi ko kayo na magpapa-sound kayo at gusto nyo mag-stand doon dito. Eh sabi ko, hindi na uuwi. Kaya sabi niya, pwede ba? Siguro, opo Ate Cla, excuse lang po, no? May naalala, may naisip lang ako mahalagang dapat kong sabihin mga kabisnes, excuse lang po. Kasi baka makalimutan ko, hindi ko masabi mamaya. Makikiraan, Ate Clarissa, no? Yung patungkol kay nanay, nakita pala ni nanay, bagaman na nagbiro. Lagi po kasi silang Kaya nga, may time bagaman na nagbibiro kay, ano sabi niya kay Bong? Ano sabi niya? Ha? Ano sabi ni nanay? Ha? Kunyari ka pa, nag-holding-hands nga kayo. Bagaman ganon, malumanay at pabiro, dinaan niya sa pabiro, pero masakit yun. Masakit yun. Yun nga yung Masakit sinasabi yun. ko sa kanya. Nay, kung mapanood mo ito, Nay, ako ang humihingi sa inyo ng pamanhin. At sa pagkakataon na yun, hindi po ako denial, kaya lang po talagang Nakita wala akong wala po May ako nakita. talagang chance na mabantayan pa yung mga ganong pangyayari. Oo, pasensya na Nay at ayusin ko po ito Nanay at hindi kami basta-basta papayag na mauwi sa wala, no? Alam niyo naman yung aking ibig sabihin. Pero sana andun pa rin yung ating humility, no, na konting konsiderasyon. Kahit konti lang, wag po muna sana tayo magalit kay Kuya Bong, no? Ate Cla, ako nang nakikiusap, naglalambing sa iyo. Ayusin ko to, Ate Cla. Pasensya ka na, hindi ko nabantayan talaga, Ate Cla, Hindi ko nakita, At nawala sa isip ko yung mga bagay na yon sa pagkakataon na yon. Konting konsiderasyon lang hinihingi ko para kay Bong, no? At ayusin ko to sa lalong madaling panahon. Kakausapin ko si Ate Maylin. So ayun, Ate Clarissa. So yun ang dahilan kung bakit kanina ayaw niya makipag-usap. Di ba nag-message ka kay ate na kung nandito siya, pumasok siya rito at kung pwede siyang kausapin, no? Tama, di ba Ate Cla? At siya ang umaayaw. So, Kagabi po kasi nag-chat ako kay ate. Kaya sabi ko, doon ko nalaman na hindi siya pumasok ng ibis. Hindi niya pala alam. Sabi ko, hindi mo alam. Hindi ko po alam. Kaya sabi ko, ate, pag pumasok na yun nga ako, na pwede ko pong makausap. So, kaya po kanina umaga, nag-chat ko kay ate kung andun. Yun na nga po yung chat na ayaw daw akong kausapin. Kaya nagulat ako. Oo. Ate,
Ako rin pagdating ko, sinabi sa akin ni ate, pero nai-record daw po dito sa unahan ng video na ito, nai-record daw po, si Papa Dins daw ang nag-camera doon sa pag-uusap nila. At ayun, isama na rin siguro ito sa vlog yung naunang video. Kasi nung habang kachat kita, di ba sabi ko, sasabihin ko sa kanya na gusto mo siyang makausap. Ngayon, nung tinawag ko siya, pinapasok ko siya dito, siya yung itsura niya parang malalim ang iniisip. So sabi ko, Kuya Bong, ito, nag-chat na si Ate Clarissa, gusto ko daw niya kausapin. Tsaka ang nakakapagtaka nga rin, Mas ba't marami niya. ayaw niya makipag-usap? Samantalang, Nangamot na naman Diba? siya ng ulo niyang ganun. Ako nga nagalit, di ba? Sabi, ay nagulat. Ha? Ganun, ayaw ang kausapin. Tapos naisip ko, anong meron? Ba't tayo ang kausapin? Sabi ko, bakit? Ano bang nagawa mong kasalanan at ayaw mo siyang kausapin? Maninira mo na naman yun sa... Mapapanood mo, pinarecord ko kay Papa Dins. Kasi ayoko magbigay nga ng salita na wala akong proof, di ba? Kaya tinawag ko si Papa Dins, sabi ko, pakiano mo nga ito si Kuya Bong, i-camerahan mo kami kasi wala si Papa. Ayun, mapapanood mo siya. Kung ano yung... Tsaka namin kong nalaman nag-umagbingans pa doon pa lang. Alam ko lang yung makeup. Yun yung sinabi lang sa akin na yun nga. Kaya agad-agad ko siyang kinausap nung pag-uwi na namin. Hindi ko talaga pinalampas yun. Kasi ako, silosa din ako eh. Hindi po pwede sa akin yun. eto, Ate Clarissa, ikwento, sige, Excuse po, thank mga you ha, ka-business. thank you, sige tayo doon po. Ayan. Salamat sa inyo, salamat sa pagiging M. Ayan. Ayun Ate Cla, ito ha, ako na nagsasabi sa iyo, nung nasa van kami, bagaman kasi tahimik na ako, nakalupay-pay na akong gano'n, naririnig ko sila, no? Alam mo ba si ate mo, nung kinakausap si Bong, kala mo baga yung, parang parang siya yung girlfriend, magpaalala. Oo. Ako naman, tahimik lang ako kasi, sabi ko, talagang ganyan naman si Mrs. Ka-Business eh. Pagka, halimbawa may napansin, talagang hindi yan mapakali na hindi kapupunahin. At saka naisip ko, tama lang kasi kami na lang doon sa van eh, pauwi na kami. Wala nang ibang tao ron. So yun ang ano niya pala. So yun ang dahilan kung bakit ayaw makipag-usap dahil sa posibleng magkausap din tayo at may kwento mo yung kinento niya. Di ba? At magkakaroon ng ganitong dialogo, magkakakomprontahan. Tsaka hindi ko alam, ang sabi niya sa akin, linggo siya pumunta sa'yo hapon. Yan ang... Kung pala Sabado ng gabi, nandiyan na siya. Ganito yun. Linggo, Sabado ng gabi, natulog siya. Kasi hindi ko na pinauwi gabi na eh. Oo. Natulog siya ng linggo, Sabado ng gabi. Pagka bukas ng umaga,